Nasa halos 5 bilyong piso na air assets ni Congressman Zaldico ipapa-freeze ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council. Samantala ilang mga kawani naman at kontraktor pagpapaliwanagin dahil sa kanila pong mga lavish po na lifestyle. Kaugnay niya na may nakalapang report si Bombo Isa Cotonero. Bombo Dennis, Bombo ever magsusumite ng liham si Department of Public Works and Highway Secretary Vic Dizon sa Anti-Money Laundering Council, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure upang humiling ng freeze order sa mga air assets ni Congressman Zaldico na tinatayang nagkakahalaga ng halos 5 bilyon. Batay yan sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon kay Dizon, baka tutulong ang kanilang hakbang sa isinasagawang investigasyon at nasa mga ahensya at ICI na kung ano ang magiging desisyon sa mga ari-arian ng kongresista. Kabilang sa mga pagmamay-ari nito ang isang Cessna 414A na A Chancellor na nagkakahalaga ng mahigit 40 million at nakarehistro sa Mercedes Aviation Development Corporation at High-Tone Construction Development Corporation. Ayon yan sa datos ng CAAP. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang total po nito ay 4.7. Total value is close to 5 billion pesos or 4.7 billion pesos. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will give it up to them to what to do with these assets. Kasama rin sa liham ng rekomendasyon na i-freeze ang mga motor vehicles na nakarehistro sa ilalim ng 20 na mga kawani ng DPWH at 6 na mga kontratista na sangkot umano sa manumalyang flood control projects. Batay sa datos ng Land Transportation Office, umaabot sa mahigit 474 million ang kabuuang halaga ng mga sasakyan. Ang mga diskaya ang may pinakamarami at may malaking halaga ng mga sasakyan. Hakbang ito ng departamento upang hindi na mabili at mabenta ang mga naturang motor vehicle. Nagbabala rin si Dizon sa mga magtatangkang bibili nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi sapat na makasuhan, hindi sapat na makulong, kailangan ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Kaya nga po, meron ng mga, I think, close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen through the AMLC. At ito po, nag-request na tayo ng freeze. Ibig sabihin ito, pwedeng ibenta. At kung mayroong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito. Dagdag pa rito, pagpapaliwanagin ng pagawaran ng 10 kawani na umano'y namumuhay ng marangya sa kabila ng pagiging empleyado ng gobyerno. Sangkot sa mga substandard na proyekto at umano'y nagtatamper ng mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon. Binigyan sila ng 5 araw upang magsumite ng paliwanag at posibleng kaharapin ng mga ito ang kasong administratibo o kriminal kung makitaan ng sapat na ebidensya. Binigyan din ni Dizon na wala siyang sisinuhin sa mga pananaguti ng sinumang mapatunayang sangkot, maging ito'y dating kalihimman o undersecretary. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si DPWH Secretary Vince Dizon. Tuloy-tuloy ito. Sabi ko nga, pasensyahan tayo dito. No? Kung makaya ng mga opisyales na hindi ko siseryosohin yung sinasabi ko from the very beginning, I hope this is proof that we are serious, that the President is serious about this. Okay? And we will spare nobody, top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. No? Kay Yusek pa yan, kay former secretary, Yusek, ASEC, Director, RD, DE. Kailangan umayos na itong institusyon na ito. And it starts with accountability. Kailangan managot.
Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever ngayon no, dito sa Independent Commission for Infrastructure. Hanggang sa ngayon ay nakaharap pa rin si Henry Alcantara doon sa Independent Commission at kanina namataan natin si dating engineer Bryce Hernandez na lumabas na dito sa building ng ICI. So antabayanan natin yan mamaya at magkakaroon muli ng joint inspection ang ICI kasama si Mayor Magalong, Manila Mayor Isko Moreno at DPWH Secretary diyan naman sa may Sunog Apog Pumping Station, Tondo, Manila. Kung saan matatandaan natin na ito ay isa sa mga inireklamo ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi gumagana umano kapag malakas ang ulan. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.